Sa kaharian ng Verona, may dalawang pamilyang hindi nagkakasundo, ang Montagre at ang Capulet. Ang Montagre, pinakamalakas at mataas. Ang Capulet na pinakamataas at pinakamalakas. Sa pag-iisa ni Romeo, kinakausap niya ang kanyang sarili. Alala ko na ang aking minamahal at makasama ko sa habang buhay. Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet at nakikipagsayawan. At makikita ni Tybalt si Romeo at sisitain niya ito. Ikaw ay isang Montagre, ikaw ay alipin ng aming angkan. Papatayin kita! Bakit pamangkin? Anong nangyari dito? Tiyo, siya ay may lahing Montagre. Siya ay dapat mamatay. Siya ba ang batang nangangalang Romeo? At biglang dumating ang katulong ni Juliet at tinawag niya ito habang nakikipagsayawan kay Romeo. At si Romeo ay umalis na rin. Ilang araw na ang nakalipas, naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Lagi niya na itong iniisip. O aking mahal na Romeo, kung hindi man ikaw aking pinapakasalan, sana mamatay na lang ako. Aking mahal na Romeo, bakit mo ako iniwan? King Juliet, hindi kita iniwan. Ako'y bumalik upang makita ka. Bukas na bukas, papakasalan na kita, King Juliet. Ngunit saan? Wala, sumama ka na lang, Juliet. Sige Romeo, ihanda ko aking mga damit. Magkaya tayo bukas sa harap ng simbahan. Araw ng kasal. Tutumayan natin ang pag-iisang dibdib nila Romeo at Juliet. Tatanggap po bang maging kabiak si Juliet? Yeah, tatanggap po bang maging kabiak si Romeo? Hindi lang ang the bride. Walang pangarang bagong kasal. Hindi nagtagal ang kasiyahan nila. Nang ito'y magdesisyon ang ama ni Juliet na ipakasal siya kay Kilala na Paris. akong lalaking ipapakasal sa iyo. Siya si Paris. Magandang umaga, Pilipinig. May iba na akong minamahal siya si Romeo. Agad namang nakaisip ng ideya si Juliet at pumunta siya sa pari upang magpatulong. Agad namang ininom ni Juliet ang binigay sa kanya ng pari at bigla siyang nakatulog. Juliet, wala ka silbi ng aking buhay kung wala ka.